Sa baryo Maligaya, maraming magsasaka ang nakakaranas ng tuyot na lupain at hindi masaganang ani. Ang lupa sa bukid nila ay bitak-bitak, parang tuyong labi, at ang mga palay at pananim na dati iluntian at masigla ay ngayon ay kulay abo at nakayuko, tila pagod na pagod. Tahimik ang mga magsasaka. Wala nang masyadong nagkukwentuhan sa umaga. Wala nang biruan habang nagbubungkal ng lupa. Ang maririnig na lamang ay ang mahinang buntong hininga at ang tunog ng tuyong dahon na hinihipan ng hangin. May ilan na nagbenta na ng kanilang alagang kambing. May ilan na umutang na sa bangko. May ilan na halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng malawak na kapatagang kulay abo, may isang bahagi ng lupa na tila hindi apektado ng tagtuyot. Isang maliit na bukid, luntian, buhay. At iyon ay pag-aari ng isang matandang magsasaka, si Mang Felipe. Doon nagsimulang magtanong ang buong baryo. Si Ramon ang pinakamayamang magsasaka sa baryo Maligaya. Mayroon siyang malaking traktora na maingay kung umandar. May mamahaling pataba na galing pa raw sa ibang probinsya. Ang kanyang binhi ay bago at sinasabing mas matibay kaysa sa karaniwan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tuyo pa rin ang kanyang lupa. Sa tuwing dadaan siya sa sariling bukid, tila mas lalong umiinit ang kanyang ulo. Ang mga tanim niya ay nakayuko, parang sumusuko na rin. Hindi niya matanggap na habang siya ay nalulugi, ang maliit at simpleng bukid ni Mang Felipe ay luntian at masagana. Wala namang makina ang matanda. Wala ring mamahaling pataba. Hindi maaari. Mahina niyang sabi isang hapon habang nakatanaw sa kabilang bukid. May itinatago siya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lang tagtuyot ang lumalalim sa baryo, pati ang inggit sa puso ni Ramon. At isang gabi, nang makita niyang may bitbit na lumang baul si Mang Felipe papunta sa gitna ng bukid, tuluyan na siyang nagpasya. Susundan niya ang matanda. Tahimik ang gabi sa baryo Maligaya. Ang buwan ay kalahati lamang at ang hangin ay malamig ngunit tuyo pa rin. Mula sa malayo, maririnig ang huni ng kuliglig. Sa gitna ng dilim, may isang munting ilaw na gumagalaw sa bukid ni Mang Felipe. Mula sa likod ng puno ng saging, nagmamasid si Ramon. Nakita niya ang matanda na may bitbit na lumang baul. Mabagal ang kanyang hakbang, ngunit tila sanay na siya sa daan. Pagdating sa gitna ng bukid, lumuhod si Mang Felipe at dahan-dahang hinukay ang lupa. Binuksan niya ang baul. May ibinuhos siyang tila mga tuyong dahon at balat ng prutas. Pagkatapos, maingat niya itong tinabunan ng lupa. Sandaling tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Salamat sa masaganang ani. Salamat sa lakas ng katawan. Napakunot ang noo ni Ramon. May nakita pa siyang tila kinakausap ng matanda ang isang halaman. Bukas, didiligan kita ng mas maaga bulong nito. Napailing si Ramon. Sa kanyang isip, hindi iyon normal. Nang makaalis si Mang Felipe, nanatili siyang nakatayo sa dilim. Hindi siya makatulog hanggat hindi niya nalalaman ang laman ng baul. Nang tuluyang makaalis si Mang Felipe, dahan-dahang lumapit si Ramon sa gitna ng bukid. Kabog ang kanyang dibdib. Pawis ang kanyang noo kahit malamig ang gabi. Mabilis ngunit maingat niyang hinukay ang lupa. Ilang saglit pa, tumambad sa kanya ang lumang baul. Mabigat ito. Sigurado, may lihim dito. Bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang takip, ngunit hindi ginto ang bumungad sa kanya. Hindi anting-anting, hindi mahiwagang bato, kundi nabubulok na balat ng saging, tuyong dahon, at mga papel na may sulat kamay. Napakunot ang kanyang noo. Inangat niya ang isang papel at binasa. Salamat sa ani na ipinambayad ko sa gamot ng asawa ko. Salamat sa lupang hindi ako pinabayaan. Nanahimik si Ramon. Basura lang ba ito? O may bagay na hindi niya pa naiintindihan? Sa gitna ng dilim, tila mas mabigat ang baul kaysa sa inaakala niya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtipon na ang mga tao sa gitna ng baryo.
may balitang may sasabihin si Ramon. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Seryoso ang mukha. Sa tabi niya ay si Mang Felipe, tahimik at payapa. Nalaman ko na ang sikreto mo, malakas na sabi ni Ramon. Walang hiwaga. Basura lang ang laman ng baul mo. Nagbulungan ang mga tao. Basura. Dahan-dahang nagsalita si Mang Felipe. Hindi yung basura, sabi niya. Iyon ay pataba. Ipinaliwanag niya na ang mga balat ng prutas at tuyong dahon ay pinabubulok upang maging pataba. Ibinabalik niya sa lupa ang kung ano ang kinuha niya rito. At ang mga sulat? Tanong ng isang matandang babae. Mga pasasalamat, sagot niya. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nagiging maingat ka sa bawat butil na itinatanim mo at mas nagiging masaya at ganado ka sa ginagawa mo. Tahimik ang paligid. Hindi mahiwaga ang lihim ni Mang Felipe. Ngunit tila mas malalim kaysa sa inaakala nila. Unti-unting nag-uwian ang mga tao. Naiwan sa ilalim ng puno si Ramon at si Mang Felipe. Wala nang sigawan. Wala nang bulungan. Tanging mahina na lamang ang hangin ang maririnig. Lumapit si Ramon. Hindi na matigas ang kanyang mukha. Hindi na mataas ang kanyang boses. Alam mo bang hinukay ko ang baul mo kagabi? Mahinang tanong niya. Hindi nagulat si Mang Felipe. Alam ko, sagot niya. Sandaling natahimik si Ramon. Mas mabigat pala ang pag-amin kaysa sa pag-akusa. Bakit hindi ka nagalit? Muli niyang tanong. Ngumiti ang matanda. Kapag galit ang itinanim mo, galit din ang aanihin mo, sabi niya. Pero kung pag-unawa ang itatanim mo, may pag-asa pang tumubo. Napayo ko si Ramon. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinisi ang araw, ang lupa, o ang kakulangan ng ulan. Napagtanto niya na sa kakahabol niya sa mabilis na ani, nakalimutan niyang alagaan ang lupa. Ginamit niya ito, pinilit niya ito, pero hindi niya ito minahal. At marahil, iyon ang mas mabigat na katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Hindi pa rin agad bumalik ang ulan. Mainit pa rin ang araw. Tuyo pa rin ang hangin. Ngunit may nagbago sa Baryo Maligaya. Tuwing umaga, makikita si Ramon sa sarili niyang bukid. Hawak niya ang pala at sa tabi niya ay isang maliit na hukay na puno ng tuyong dahon at balat ng prutas. Tahimik siyang nakikinig habang nagtuturo si Mang Felipe. Hindi minamadali ang lupa. Sabi ng matanda, inaalagaan ito. Hindi na nagmamadali si Ramon. Hindi na siya nakikipagkumpara. Sa bawat paghalo niya ng pataba, tila unti-unting gumagaan ang kanyang dibdib. Napansin niyon ng ibang magsasaka. Isa-isa silang lumapit. Isa-isa ring natuto. Hindi ito mabilis na solusyon. Hindi ito magic. Walang misteryong baul na puno ng kayamanan. Ngunit paglipas ng panahon, may mga munting berdeng usbong na muling sumilip sa tuyong lupa. At sa unang pag-ulan matapos ang mahabang tagtuyot, sabay-sabay silang nakatingala sa langit. Hindi dahil may lihim na anting-anting, kundi dahil natutunan nilang ang lupa, tulad ng tao, ay namumunga kapag inalagaan. At natutunan nilang magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya. Ang baul sa gitna ng bukid ay nanatili roon, hindi bilang mahiwagang kahon, kundi bilang paalala na ang tunay na hiwaga ay hindi nasa ginto o kayamanan, nasa tiyaga, nasa pasasalamat, at nasa pusong marunong magbago. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.